Marshall Peak, Kabanata 5657. Pag-withdraw ng Black Ink Platform. Ngayong natapos na ang usapin ng Ancestral Land, wala nang saysay na mag-isip pa. Iniba ni Yang Kai ang usapan at nagtanong. Kumusta si Senior Brother Siang at ang iba pa? Maraming taon na ang nakalilipas, si Siang Shan ay tumigil sa pagpapakita ng kanyang mukha at nakatuon sa kanyang liblib na paglilinang upang makapasok sa 9th grade. Naghinala ang Black Ink Clan na si Siang Shan at ang iba pang promising 8th grade masters ay lihim na nakapasok sa 9th grade, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang 9th grade ay ang rurok ng martial daw ng human race, kaya ang pagpasok sa 9th grade ay napakahirap. Hindi pa banggitin, walang gaanong tao sa panig ng human race na may mga kwalifikasyon upang makapasok. Talagang nagtagumpay ang isa sa kanila, ngunit hindi iyon si Siang Shan. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, bumantong hininga si Mi Jinglen at sinabing, 1,000 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nakarinig ng anumang balita. Sa katunayan, sa talento ni Brother Siang, kung hindi siya na-aksidente noon, tiyak na naabot na niya ang 9th grade ngayon. Noong nakaraan, ang paglilinang ni Siang Shan ay bumagsak sa mas mababang grado. Sa malayong Blue Sky Pass, noong hindi pa nakakatapak si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, naging sikat si Siang Shan at hindi mabilang na mga territory lord ang namatay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang pinakamataas na puno sa kagubatan ay masisira ng hangin, at ang nakatarget na deployment ng Black Ink Clan ay naging sanhi ng pagkahulog ni Siang Shan sa isang bitag. Pagkatapos ng isang mapait na pakikibaka, hindi sinasadyang nabura siya ng Black Ink strength at walang pagpipilian kundi isuko ang teritoryo ng kanyang miniature universe upang mapanatili ang kanyang sariling puso. Matapos paghiwalayin ang teritoryo, bumaba ang kanyang grado mula sa 8th grade tungo sa 9th grade. Bagamat ginamit niya ang Profound Female Spirit Fruit upang ayusin ang kanyang nasirang miniature universe, kailangan pa ring dahan-dahang maipan ang kanyang paglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa narinig ni Yang Kai ang pangalan ni Siang Shan noong panahon niya sa Blue Sky Pass dahil siya ay naglilinang sa pag-iisa. Hanggang sa nagpa siya ang upper echelons ng human race na bumuo ng Great Evolution Army at sakupin ang Great Evolution Pass na muling nagpakita si Siang Shan sa harap ng lahat. Sinabi ni Mi Jinglen na kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, si Siang Shan ay umabot sa 9th grade ngayon ay hindi magiging isang pagmamalabas. Sa panahong iyon, ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay gumawa ng maraming natatanging talento, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagtago ng pangalan ni Siang Shan. Sa kasamaang palad, ang pagputol sa teritoryo ng miniature universe ay nakaapekto rin sa kanyang kinabukasan, kaya mas mahirap para sa kanya na makapasok sa 9th grade ngayon. Sa kasalukuyan, medyo stable ang sitwasyon sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Bagamat nagkaroon ng matinding labanan, ito ay nasa saklaw pa rin ng kanilang kontrol, kaya't hindi magkakaroon ng biglaang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, kaya sinamantala ni Siang Shan ang pagkakataong ito para mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Brother Siang na sa oras na iyon, hindi alintana kung siya ay sumulong o hindi, siya ay lalabas upang harapin ang kaaway. Bahagyang tumango si Yang Kai at muling nagtanong. Paano ang withdrawing Black Ink Pavilion? Paano na? Ang withdrawing Black Ink Pavilion ay isang malaking artifact ng palasyo na partikular na inutusan ni Yang Kai sa Head Office Division na itayo para harapin ang mga master ng Black Ink Clan. Ito ay katulad ng iba't ibang mga daanan ng bundok ng human race noong nakaraan, ngunit natural na mas mababa ito sa mga tunay. Sa kasalukuyan, ang mga pamamaraan ng mga artifact refiner ng human race ay mas iba-iba kaysa sa kamakailang sinaunang panahon, at ang kanilang mga kasanayan ay hindi masyadong naiiba, ngunit ang kanilang mga mapagkukunan ay kulang. Masyadong malaki ang halaga ng mga mapagkukunang kailangan para makagawa ng isang Mountain Pass type artifact, at sa kasalukuyang sitwasyon ng human race, imposibleng maabot nila ito. Kung sapilitang gagawa sila ng gayong kayamanan, ang karamihan sa mga yaman ng human race ay mauubos. Sa oras na iyon, ano ang gagamitin ng mga sundalo para mapahusay ang kanilang lakas? Dahil dito, makakagawa lang si Yang Kai ng withdrawing Black Ink Pavilion. Ito rin ang dahilan kung bakit partikular na sinabi ni Yang Kai sa Head Office Division nang umalis siya sa pag-iisa halos 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang artifact na ito ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit hindi ito ginamit sa iba't ibang Great Territory battlefields. Nang marinig ni Yang Kai na nagtanong tungkol sa withdrawing Black Ink Pavilion, sinabi ni Mi Jinglen. 300 taon na ang nakalilipas, may balita mula sa kabilang panig na ang withdrawing Black Ink Pavilion ay natapos na. Sa paglipas ng mga taon, ito ay nilagyan ng lahat ng uri ng spirit arrays at artifacts, kaya dapat ay halos kumpleto na ito. Tumigil sandali,
nagtanong siya. Bakit hindi natin tingnan? Mabuti. Tumanggo si Yang Kai. Agad na umalis ang dalawa sa head office at lumipad sa kailaliman ng kawalan. Ang pagpapanday ng withdrawing Black Ink Pavilion ay isang sikreto sa human race, at iilan lang sa mga kalahok at ang upper echelons ng human race ang nakakaalam nito. Ang forging site ay matatagpuan sa isang liblib na lugar ng Great Territory na ito, at ang nakapalibot na walang laman ay matagal nang nababalot ng isang mahusay na hanay. May mga human race masters din na nagpapatrolya sa lugar, walang pinayagang makalapit dito. Sunod-sunod na lumipad ang dalawa, at pagkaraan ng isang oras, sa wakas ay nakakita sila ng Universe World. Kahit na ang Universe World ay isinilang ng hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, ang World Great daw ay hindi kompleto, kaya walang sigla sa itaas ng Universe World. Ang nasabing Universe World ay napakapangkaraniwan sa iba't ibang Great Territory, at bagamat naglalaman ito ng ilang mahahalagang cultivation resources, hindi ito angkop para sa mga buhay na nilalang, at hindi rin ito makakapagdulot ng anumang sigla. Ilang divine senses ang naabot at nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Mijinglan, ngunit hindi nila siya pinigilan. Sa pangunguna ni Mijinglan, lumipad si Yang Kai sa paligid ng Universe World saglit bago nakahanap ng angkop na anggulo at sumisid pababa. Sa pagdaan sa isang makapal na layer ng madilim na ulap, isang hindi pamilyar na Universe World aura ang sumugod sa kanya. Isang matayog na higanteng bagay ang agad na lumitaw sa kanyang mga mata, tulad ng isang higanteng hayop na bakal. Ito ang withdrawing Black Ink Pavilion. Kung ikukumpara sa mga mountain pass ng human race sa Black Ink Battlefield, ang volume ng withdrawing Black Ink Pavilion ay walang alinlangan na mas maliit, halos wala pang 10% ng mga mountain pass na iyon. Kahit na, ito ay napakalaking. Ang buong withdrawing Black Ink Pavilion ay nagmukhang isang maliit na lungsod na may maraming gusali, matatayog na pader, at mga tore. Sa sandaling ito, sa loob ng withdrawing Black Ink Pavilion, maraming figure ang nagbabalik tanaw. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, nakita ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng mga artifact na nakaayos ng maayos. Ang mga ito ay mga bagong pinong artifact at kapag na-activate na, ang kanilang kapangyarihan ay tiyak na magiging pambihira. Marami ring magagandang array sa loob, ngunit wala pa sa kanila ang na-activate, kaya hindi niya masyadong makita. Bagamat ang human race ay kasalukuyang nasa matinding kahirapan at napilitang ipagtanggol ang higit sa 100 ng malalaking territory ng Black Ink Clan, bilang mga paboritong bata sa langit ng panahong ito, kahit na sila ay nasa matinding kahirapan, mayroon pa rin silang sariling lakas. Noong nakaraan, ang hukbo ng human race ay natalo sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at tumakas pabalik sa Spatial Territory. Ang pagkamatay ng hindi mabilang na mga sundalo ay talagang nakakasakit ng damdamin, ngunit ang pagkawala ng mga mountain pass na naipasa mula noong katapusan ng sinaunang panahon ay ang pinakamalaking pagkawala para sa human race. Marami sa mga daanan ng bundok ang nawasak, ngunit mayroon ding mga naiwan. Hindi dahil ayaw silang alisin ng human race, ngunit napakalaki ng mga bundok na iyon. Kahit na ang miniature universe ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ay hindi madaling maalis ang mga ito, kaya may iwan lamang nila sila. Ngayon, ang lahat ng mga bundok na ito ay naging teritoryo ng Black Ink Nest. Gayunpaman, kung may pagkakataon ang human race na talunin ang Black Ink Clan at bawiin ang Mountain Pass, may pagkakataon pa rin silang mabawi ang Mountain Pass. Nang makarating silang dalawa sa withdrawing Black Ink Pavilion, isang figure ang agad na lumapit sa kanila. Natigilan si Yang Kai. Grandmaster Dongguo Anping. Ang lalaking ito ay si Dongguo Anping, isang Great Grandmaster Artifact Refiner na nagmula sa Divine Cauldron Heaven. Ang unang Purifying Black Ink Battleship ay ginawa niya, si Yang Kai, at isang Array Master. Gayunpaman, pagkatapos umalis ni Yang Kai sa Blue Sky Pass, hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon, higit sa lahat dahil si Dongguo Anping ang namamahala sa Artifact Refining habang ang misyon ni Yang Kai ay pumatay ng mga kaaway. Dahil silang dalawa ay nasa magkaibang larangan ng digmaan, natural na mahirap makita ang isa't isa. Yang Kai. Nakilala rin ni Dongguo Anping si Yang Kai at kinuyam ang kanyang mga kamaunang nakangiti. Panahon na para tawagin siyang Junior Brother Yang. Binalikan ni Yang Kai ang pagbati. Senior Brother Dongguo. Napuno ng saya ang kanyang puso. Marami na siyang nakilala sa Black Ink Battlefield, ngunit hindi marami ang nakaligtas. Bihira lang makakita ng kakilala niya dito. Bahagyang napabuntong hininga din si Dongguo Anping. Noong una niyang nakilala si Yang Kai, isa lamang siyang 6th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Hindi siya kilala, at dahil dinala niya ang Purifying Light, siya ay lubos na iginagalang ng mga nakatataas na echelon ng Blue Sky Pass.
Ngayong muli silang nagkita, siya ay naging isang prestihiyosong army commander ng Mysterious Nether Territory, isang tinag sa panig ng mga master ng Black Ink Clan. Sa loob lamang ng ilang libong taon, siya ay lumaki ng husto. Ngumiti si Mi Jinglan at sinabing, si Senior Brother Dong Guo ay isa sa mga high-grade artifact refiners ng withdrawing Black Ink Pavilion. Kung gustong malaman ni Junior Brother Yang ang tungkol sa withdrawing Black Ink Pavilion, maaari mong tanungin si Senior Brother Dong Guo. Salamat, Senior Brother. Mahinahong sinabi ni Dong Guo Anping. Ang artifact refining ay tungkulin ng Old Master na ito, hindi gaanong, ngunit Junior Brother Yang, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan gagamitin itong withdrawing Black Ink Pavilion? Ang halaga ng pagpino sa artifact na ito ay napakalaki, hindi bababa sa 1,000 artifact refiner ang na-deploy sa loob ng halos 1,000 taon, ngunit kahit na ang kapangyarihan ng artifact na ito ay mahusay, hindi ito angkop para sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang human race ay maglunsad ng counterattack balang araw, ang withdrawing Black Ink Pavilion na ito ay walang gaanong kabuluhan. Kung hindi dahil sa mga espesyal na tagubilin ng head office, ang Old Master na ito ay hindi mag-aaksaya ng maraming oras at mapagkukunan ng hukbo ng human race. Marinig na may nararamdaman pa rin si Dong Guo Anping tungkol sa pagpino sa withdrawing Black Ink Pavilion. Gaya ng sinabi niya, ang bagay na ito ay hindi gaanong nagagamit sa kasalukuyang sitwasyon, at hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap maliban na lang kung maaari niyang pinuhin ang higit pang withdrawing Black Ink Pavilion. Bagamat ang bagay na ito ay isang makapangyarihang sandata na ginamit sa pag-atake sa mga lungsod at bunutin ang kanilang mga kuta, ang mga kakulangan nito ay halata rin. Ito ay kumonsumo ng masyadong maraming enerhiya at masyadong mahaba upang pinuhin, kaya kung hindi ito magagamit ng maayos, ito ay magiging isang basura. Hindi ipinaliwanag ni Senior Brother Mi ang sitwasyon. Natigilan si Yang Kai. Sumagot si Mi Jinglan. Ang mas kaunting tao na nakakaalam tungkol sa bagay na ito, mas mabuti. Hindi mapigilan ni Dong Guo Anping na mapatingin kay Mi Jinglan. Napakahiwaga ng lalaking ito, sikreto lang ang pinag-uusapan, ano ang magagawa ng Old Master na ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at nagpadala ng voice transmission kay Dong Guo Anping. Agad naging solemn na ang ekspresyon ni Dong Guo Anping. Tulad ng inaasahan. Sa hitsura nito, matagal na siyang nakahula, ngunit kinumpirma na ito ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang matandang lalaki mula sa Blue Sky Pass na lumahok sa lahat ng mga labanan sa Black Ink Battlefield. Kung ang withdrawing Black Ink Pavilion ay ginamit sa lugar na iyon, ito ay magpupuno sa isa't isa. Ano ang mga pagkakataon na mangyari ito? Tanong ni Dong Guo Anping. Seryosong sinabi ni Yang Kai. Maaga o huli ito mangyayari. Natuwa si Dong Guo Anping. Sa kabutihang palad, ang Old Master na ito ay hindi nagtipid sa mga materyales na kailangan para pinuhin ang withdrawing Black Ink Pavilion, kung hindi, isa itong malaking pagkakamali. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa habang sinabi niya. Dalhin mo kami sa paglalakad, Senior Brother. Agad na nabuhayan ang loob ni Dong Guo Anping. Kahit na siya ay may ilang mga damdamin tungkol sa pagpapanday ng withdrawing Black Ink Pavilion, mahigpit na pagsasalita, ang bagay na ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa buhay. Ngayong matagumpay na itong napik, natural na hindi niya maiwasang ipakita sa iba. Sa katunayan, ang mga lumahok sa forging ay hindi magandang target, ngunit ngayong dumating na sina Yang Kai at Mi Jinglan, hindi niya maiwasang pangunahan silang dalawa at magpaliwanag. Martial Peak, Kabanata 5658. Tiger Roar. 1,000 taon na ang nakalilipas, sa ilalim ng utos ng Head Office Division, ilang artifact refining Great Grandmasters na pinamumunuan ni Dong Guo Anping ang sumugod dito kasama ang libu-libong artifact refiner at gumugol ng 1,000 taon sa mundong ito ng universo. Ang artifact refiners ay nagbuhos ng napakaraming pagsisikap sa withdrawing Black Ink Pavilion na ito, at ito rin ang kanilang pinaka-ipinagmamalaki na tagumpay. Upang mapeke ang artifact na ito, ang Divine Cauldron Heaven ay nagbayad ng malaking halaga. Ang bawat isa sa Cave Heaven Paradise ay may kanya-kanyang mga pakinabang, at ang Divine Cauldron Heaven ay ang pinakamahusay sa artifact refining. Sa kasalukuyan, ang lahat ng iba't ibang spirit arrays, artifacts, at maging ang ilan sa mga gusali sa lungsod ay inayos ni Dong Guo Anping, kaya lubos siyang pamilyar sa withdrawing Black Ink Pavilion na ito. Sa ilalim ng kanyang patnubay, unti-unting naunawaan ni Yang Kai ang mga tungkulin nito. Sobrang nasiyahan siya.
Bagamat ang laki ng withdrawang Black Ink Pavilion ay mas mababa sa 10% ng Human Race Mountain Passes noong nakaraan, ang iba't ibang spirit arrays at artifacts na nilagyan nito ay hindi man lang palpak. Ang dami ng kapangyarihan na maipapakita nito ay hindi bababa sa mga mountain passes. Habang papalapit silang tatlo sa isang seksyon ng pader ng lungsod, itinuro ni Dang Guo Anping ang isang napakalaking artifact na naka-embed sa dingding sa harapan nila. Ang artifact na ito ay mukhang nakahiga sa ibabaw ng pader ng lungsod, na umaabot sa leeg nito na parang tigre. Ilang artifact refiner ang abala sa paggawa sa isang bagay sa malapit. Itinuro ni Dang Guo Anping ang artifact at sinabing, ito ang Tiger Roar, ang pangunahing artifact ng labanan ng withdrawang Black Ink Pavilion. Mayroong kabuuang 1,200 sa 4 na pader, at espesyal na ginawa ang mga ito para sa withdrawang Black Ink Pavilion. Tumingin sandali si Mi Jinglan sa paligid bago nagtanong. Gaano ito kalakas? Hinaplos ni Dang Guo Anping ang kanyang balbas at ngumiti. Nasubukan ko na. Hanggat 3 6th grade masters ang magsanib puwersa, magagawa nilang ilabas ang buong kapangyarihan ng isang 7th grade heaven opening realm. Kung magsanib puwersa ang 3 master ng 7th grade, maipapalabas nila ang kapangyarihan ng isang 8th grade heaven opening realm. Nagtaas ng kilay si Mi Jinglan. Medyo nakakabilib. Pagkatapos ay binago niya ang paksa. Ang pagpino sa ganitong uri ng artifact ay dapat na nagkakahalaga ng malaki, tama ba? Pinandilatan siya ni Dang Guo Anping. Hindi ba sinabi ng punong tanggapan na hindi na kailangang mag-ipon? Ang pagpino nitong Tiger Roar ay halos kapareho ng paggawa ng karaniwang battleship. Biglang naramdaman ni Mi Jinglan ang sakit ng kanyang puso. Ang 1200 Tiger Roar ay katumbas ng 1,200 karaniwang battleships, at ito lamang ang pangunahing artifact ng labanan ng withdrawang Black Ink Pavilion. Mayroon ding maraming iba pang uri ng kagamitan, at ang pag-deploy ng iba't ibang spirit array sa loob ng withdrawang Black Ink Pavilion ay nangangailangan din ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ang buong withdrawang Black Ink Pavilion ay parang isang makinang pangdigma na ginawa mula sa mga materyales. Sa kabutihang palad, nagawa pa rin ni Yang Kai na pumunta sa Northern Pass para talunin ang mga master ng Black Ink Clan. Sa pagkakataong ito, marami na siyang naibalik na supply, na maaaring punan ang butas sa withdrawang Black Ink Pavilion. Kung hindi magtatagal ang panig ng human race ay kailangang higpitin ang kanilang sinturon. Gayunpaman, ito ay isang bagay na partikular na itinuro sa kanya ni Yang Kai na pinuhin. Bagamat malaki ang gastos, basta may katumbas na epekto, sulit ito. Habang nag-uusap silang dalawa, humakbang na si Yang Kai at nakarating sa harap ng Tiger Roar. Ilang artifact refiner ang abala sa kanilang trabaho, at ang isa sa kanila ay nakapansin na may papalapit at nainip na tumingin sa itaas, para lamang matigilan. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Senior Brother Shu, ngumiti din ang kabilang partido. Junior Brother Yang. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, ngunit ganoon pa rin ang estilo ni Senior Brother Shu. Napatingin si Yang Kai sa kanyang chubby na katawan. Kung ikukumpara sa kanyang mga alaala mula sa maraming taon na ang nakakaraan, ang maliit na mataba na si Shu Jin ay tila hindi gaanong nagbago, ngunit may mga bakas ng edad sa kanyang mga mata. Bukod dito, si Shu Jin ay isa ng 8th grade. Lumapit si Dang Guo Anping at nagtatakang nagtanong. Junior Brother Yang, kilala mo ba itong martial nephew ko? Bagamat pareho silang 8th grade at parehong mula sa Divine Cauldron Heaven, natural na mas mataas ang seniority ni Dang Guo Anping kaysa kay Shu Jin, isang sumisikat na bituin. Kahit na pareho silang cultivator mula sa iisang sect, may pagkakaiba pa rin sa seniority. Sa kabilang banda, kahit na ang edad ni Yang Kai ay mas mababa kaysa sa iba, hanggat tumataas ang kanyang cultivation, makakasama niya sina Mi Jinglan at Dang Guo Anping. Siyempre kilala ko siya. Natangay ako sa Great Cosmological Realm kasama sina Senior Brother Shu at Hua Chang noon, at dumaan kami sa maraming paghihirap. Paliwanag ni Yang Kai. Naunawaan kaagad ni Dang Guo Anping. Isang beses lang lumitaw ang Great Cosmological Realm sa loob ng 10,000 taon na ito. Si Shu Jin ay nahuli dito ng nagkataon, at gayon din si Yang Kai, kaya normal na silang dalawa ay nagkita sa oras na iyon. Nang maglaon, sa Blood Monster Cave Heaven, nagkita rin sina Yang Kai at Shu Jin. Gayunpaman, mula nang umalis si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, wala nang balita tungkol sa kanya. Ang Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo, at si Yang Kai ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Natural na narinig siya ni Shu Jin, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala siya, ngayon lang siya nakilala. Upang pinuhin ang withdrawang Black Ink Pavilion,
Pinakilos ng Divine Cauldron Heaven ang hindi bababa sa 30% ng mga artifact refiners ng sect, kaya natural lang para sa maliit na mataba na si Shuzin na lumitaw dito. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikipag-chat, kinuyam ni Shuzin ang kanyang mga kamao at sinabing, "Buti naman dumating si Marital Uncle. Tila may ilang problema sa pagsasanib nitong Tiger Roar at ng Great Array. Hindi sapat ang kines, kaya sana makapag-imbestiga si Martial Uncle." Si Dangguo Anping ay natural na nagkusa at humakbang pasulong. "Hayaan mo akong tingnan." Pagkasabi nito, lumapit siya sa Tiger Roar at maingat na sinuri ito, mabilis na nahanap ang pinakabuod ng problema, ngunit sa halip na personal na lutisin ito, maingat niyang ginabayan si Shuzin at ang iba pa. Ito rin ay isang uri ng pagtuturo. Masyadong abala ang ilang artifact refiner kaya nakalimutan na nila sina Yang Kai at Mi Jinglan, na nakatayo sa malapit. Si Yang Kai ay mayroon ding ilang mga natamo sa artifact refining. Bagamat hindi ito maihahambing sa Dao of Space, Dao of Time o Dao of Spear, isa pa rin siyang Grandmaster Artifact Refiner. Sa kabilang banda, si Mi Jinglan ay walang alam tungkol dito at tumayo lang sa gilid. Nang makita ito, nagpadala si Yang Kai ng voice transmission kay Senior Brother Mi. "Senior Brother Mi, ang withdrawing Black Ink Pavilion ay karaniwang kompleto na. Nais kong ayusin muna ang bagay na ito, at ang natitirang mga artifact at forma sayon ay maaaring i-deploy doon." Tumanggo si Mi Jinglan. "Ikaw ang magdesisyon. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, huwag mag-atubiling magtanong, aayusin ko ito mula sa head office." Natural na hindi nagpapigil si Yang Kai. "Gumawa ako ng magaspang na kalkulasyon, upang ganap na maipakita ang kapangyarihan ng withdrawing Black Ink Pavilion, 5,000 sundalo ang pinakamababa, 8,000 ay maayos din. Sana ay mabilis na mailipat ni Senior Brother Mi ang ilang tao. Bilang karagdagan, ang mga Divine Spirit na dinala ko mula sa Great Cosmological Realm ay dapat ding ipadala. Bagamat medyo masunurin sila nitong mga nakaraang taon, mayroon lang akong 3,000 taong kasunduan sa kanila. Ngayong malapit na ang takdang panahon, hindi magiging madali para sa akin na pigilan sila sa hinaharap. Nagkataon lang na may mga tao doon na kayang sugpuin sila." Agad na naunawaan ni Mi Jinglan at ngumiti. "Tama ka, sa mata ng lalaking iyon, ang mga Divine Spirit na ito ay maaari lamang sumunod. Gayun din, ang withdrawing Black Ink Pavilion ay nangangailangan ng Divine Spirit na may mga Sun and Moon Seal upang i-activate ang Purifying Light at maiwasan ang pagguho ng Black Ink Strength." Siyempre. Mabilis na umalis si Mi Jinglan at bumalik sa punong tanggapan upang ayusin ang pagpapakilos ng mga tropa. Marahil, hindi ito magtatagal, kaya hindi umalis si Yang Kai at sa halip ay nanatili rito. Pagbalik niya sa withdrawing Black Ink Pavilion, handa na ang lahat. Kailangan pa niyang ihatid ang item na ito sa lugar na iyon. Tinuturuan pa rin ni Dangguo Anping si Shuzin at ang iba pa kung paano lutisin ang problema ng Tiger Roar nang biglang narinig ni Yang Kai ang isang voice transmission sa kanyang mga tainga. Bahagya siyang nagulat, ngunit hindi nagtagal ay sumunod sa direksyon ng boses at lumipad palabas ng withdrawing Black Ink Pavilion. 3,000 kilometro sa kanluran ng withdrawing Black Ink Pavilion, sa isang lambak ng bundok, pumasok si Yang Kai at natigilan sa kanyang nakita. Ang buong daigdig ng Sansinukob ay tiwangwang, ngunit ang lambak ng bundok na ito ay puno ng sigla at halimuyak ng mga bulaklak. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ng isa na ang magagandang bulaklak at madilim na berdeng halaman ay hindi totoo, ngunit mula sa ilang uri ng kapangyarihan. Ito ay malinaw na isang napakalalim na pamamaraan. Sa gitna ng dagat ng mga bulaklak, tahimik na nakaupo ang isang magandang figure. Habang tumatawid si Yang Kai sa dagat ng mga bulaklak, ang mga bulaklak ay nabalisa at lumipad palayo sa mga sanga, na nagiging mga paru-paro, dilaw, pula, asul, berde. Sa isang iglap, naging makulay at maganda ang buong mundo. Nang makita ito, medyo natulala si Yang Kai. Iniunat niya ang kanyang kamay at marahang damapo sa dulo ng kanyang daliri ang kumakaway na paru-paro, dahan-dahang ipinapapak ang mga pakpak nito. Ilang sandali pa, dumating siya sa harap ng figure at yumuko. Pagbati, Old Ancestor. Ang taong nasa harap niya ay ang tanging sangkatauhan na nakalusot sa 9th grade pagkatapos ni Wu Qing. Ang balitang ito ay nalaman lamang ng ilan sa mga upper echelon ng human race, at si Yang Kai ay kwalipikado na ngayong maging isa sa kanila. Pagkatapos lamang na makalusot ang taong ito sa 9th grade na nagpadala sa kanya ng mensahe ang punong tanggapan. Sa una, na-curious siya kung nasaan ang 9th grade na ito, ngunit pagkatapos marinig ang voice transmission nito, nalaman niyang binabantayan niya ang withdrawing Black Ink Pavilion.
Ito ay dapat na inayos ng head office. Sa pamamagitan ng 9th grade na lihim na nagbabantay sa lugar, hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa withdrawing Black Ink Pavilion. Bahagyang ngumiti si Luo Tinghe, iniunat ang kanyang kamay, at malumanay na sinabi. Hindi na kailangang maging magalang. Sa pagsasalita nito, lahat ng ito ay salamat sa iyo na naabot ko kung ano ang mayroon ako ngayon. Ang 9th grade master na ito, ipinanganak sa Yin Yang Heaven, pagkatapos ay nahulog sa Samsara Pavilion dahil sa pag-ibig. Pumasok si Ku Huachang sa Samsara Pavilion upang maranasan ang siyam na buhay kasama si Yang Kai. Matapos niyang sirain ang selyo ng kanyang puso at gisingin ang kanyang alaala, sa wakas ay nakalabas na sila sa Samsara Pavilion. Dahil din sa pagkakataong ito kaya nakatakas si Luo Tinghe sa impluensya ng Samsara Pavilion. Hindi lang siya magalang nang sabihin niya na lahat ng naabot niya ngayon ay dahil kay Yang Kai, ito ang katotohanan. Kung hindi nakaranas si Yang Kai ng siyam na reinkarnasyon at ginaiseng si Ku Huachang sa kanyang matinding pagpupursage, malamang na nakulong pa rin si Luo Tinghe sa Samsara Pavilion, nawawala sa sarili. Masyadong seryoso si Old Ancestor. Ang insidenteng nangyari noong araw na iyon ay nagkataon lamang. Sabi ni Yang Kai sa nakareserbang tono. Noong araw na iyon, hindi niya alam na nahulog si Luo Tinghe sa Samsara Pavilion at lahat ng ginawa niya ay sirain ang heart seal ni Ku Huachang at gisingin ang kanyang mga alaala. Sinong mag-aakala na magagawa rin niyang kaladkarin si Luo Tinghe palabas ng Samsara Pavilion? Nagkataon man o hindi, may utang akong pabor sa iyo. Giit ni Luo Tinghe. Walang ibang sinabi si Yang Kai. Tumagilid ang ulo ni Luo Tinghe at ngumiti. Iniisip ko kung paano ka babayaran. Noong una, gusto kong bigyan ka ng ilang mga benepisyo pagkatapos makapasok sa 9th grade, ngunit ang bilis ng iyong paglilinang ay masyadong mabilis. Ang mga benepisyong maibibigay ko sa iyo ngayon. Mukhang limitado. Marshall Peak, Kabanata 5659. Butterfly. Kung si Yang Kai ay 6th grade o 7th grade lang, hindi mahihirapan si Luo Tinghe. Ang pagbibigay sa kanya ng ilang mga kayamanan o pagbibigay sa kanya ng ilang mga payo sa kanyang paglilinang ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, ang paglilinang ni Yang Kai ay patuloy na tumataas sa nakalipas na ilang taon at ang kanyang pag-unlad ay mabilis. Isa na siyang 8th grade, at hindi lang siya ordinaryong 8th grade, kundi isang 8th grade na malapit nang maabot ang peak. Sa mga tuntunin ng lakas, si Yang Kai, isang 8th grade master, ay tiyak na nasa tuktok ng human race, kahit si Siang Shan ay hindi maihahambing sa kanya. Naging mahirap ito para kay Luo Tinghe. Mula nang siya ay matagumpay na nakalusot sa 9th grade at responsable sa pagbabantay sa withdrawing Black Ink Pavilion, pinag-iisipan niya ang bagay na ito at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, marami ka nang nalakbay at nakatagpo ng maraming panganib, kaya bakit hindi kita bigyan ng isang bagay upang maprotektahan ang iyong sarili? Kung makatagpo ka ng anumang panganib sa hinaharap, maaaring maging kapaki-pakinabang ito. Sa sinabi nito, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Yang Kai na tumanggi at itinuro ang kanyang balingkinitang daliri sa harap. Ang dagat ng mga bulaklak na bumabalot sa lambak ng bundok ay tila may kung ano, at sa isang iglap, naging maliliit na ilaw ang mga ito na nagtipon patungo sa dulo ng kanyang daliri. Nagtipon ang mga agos ng liwanag at dahan-daang nagkondensed sa hugis ng isang butterfly. Nakakasilaw at parang buhay ang kulay ng paro-paro habang marahang ikinakapak ang kanyang mga pakpak. Nang mawala ang liwanag na pumuno sa kalangitan, tuluyang namuo ang paro-paro. Ngunit hindi ito ang katapusan. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang world force ni Luo Tinghe na baliw na umaakyat patungo sa butterfly sa dulo ng kanyang daliri. Ang maliit na paru-paro, na kasing laki ng palad ng isang sanggol, ay naging isang napakalalim na hukay, na patuloy na nilalamon ang kapangyarihan ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Agad na naantig si Yang Kai. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng malalim na secret technique ang ginamit ni Luo Tinghe, masasabi niyang ang senior na ito mula sa Yin Yang Heaven ay ibinubuhos ang pamana ng kanyang miniature universe sa butterfly. Ito ay walang alinlangan na isang malaking kawalan sa kanya. Kung ang ganoong paro-paro na na-condensed mula sa isang secret technique ay na-activate, ang kapangyarihan nito ay hindi bababa sa kay Luo Tinghe. Ito ay talagang isang kayamanan. Tulad ng sinabi ni Luo Tinghe, hindi na niya kailangan pang magtanim ng hiwalay at maaari na lamang maglakbay sa labas. Noong nasa Ancestral Land siya, kinubkob siya ng mga master ng Black Ink Clan at kinailangan niyang harapin ang dalawang Royal Lords at hindi mabilang na Black Ink Clan Masters sa No Return Pass. Talagang nakatagpo siya ng maraming panganib, at kung mayroon siyang gayong kayamanan upang protektahan ang kanyang sarili, may iligtas nito ang kanyang buhay sa ilang kritikal na sandali.
Isinasantabi ang lahat, kung mayroon siyang secret technique butterfly pabalik sa Ancestral Land, paano kaya nagdulot ng anumang problema si Diwo? Sa pagbubuhos ng pamana ng miniature universe ng 9th grade Heaven Opening Realm, ang secret technique butterfly ay naging mas maliksi, na parabang nabuhay ito at malapit ng lumipad. Sa mukha ni Luo Tinghe, isang bakas ng pagkahapo ang lumitaw. Pagkatapos ng kalahating oras, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Luo Tinghe at pinutol ang koneksyon sa pagitan ng kanyang miniature universe at ng secret technique butterfly. Sa isang mahinang tapik ng kanyang daliri, ang secret technique butterfly ay lumipad patungo kay Yang Kai. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang palad at lumipad ang paro-paro sa kanyang palad. Ang nakakasilaw na liwanag ay kumalat at nag-transform sa isang hugis butterfly na kristal. Kung makatagpo ka ng isang krisis na hindi mo malutas, kunin lamang ang artifact na ito. Mayroon itong buong lakas, ngunit maaari lamang itong tumagal ng 30 paghinga, tandaan ito. Babala ni Luo Tinghe. Bagamat magaan ang paro-paro, mabigat ang puso ni Yang Kai. Halos matansya niya na para mapawi ang secret technique butterfly na ito, nawalan si Luo Tinghe ng hindi bababa sa 500 hanggang 800 taon ng paglilinang. Sa madaling salita, ang akumulasyon ng daan-daang taon ng pagsusumikap ay maaari lamang tumagal ng 30 paghinga. Sa isang kahulugan, ang secret technique na ito ay lubhang nakakapinsala kay Luo Tinghe, ngunit kay Yang Kai, ito ay isang tunay na negaliligtas buhay na kayamanan. Inalis ang secret technique butterfly, yumoko si Yang Kai. Maraming salamat sa kabaitan ng Old Ancestor. Bahagyang ngumiti si Luo Tinghe. Ikaw na ngayon ang haligi ng human race, kaya hindi ka pwedeng ma-accident. Saglit na huminto, nagpatuloy siya. Matagal ka nang naglalakbay sa labas, kaya mas alam mo ang kasalukuyang sitwasyon ng dalawang karera kaysa sa iba. Bakit hindi mo sabihin sa akin, kung ang dalawang lahi ay magsisimula ng isang ganap na digmaan ngayon, gaano kataas ang tsansa ng human race na manalo? Saglit na nag-isip si Yang Kai bago seryosong nagsabi. Ang tsansa ng tagumpay ay talagang mataas, ngunit ang human race ay hindi maaaring tumuon lamang sa kasalukuyan. Hindi dahil sa walang kumpiyansa ang human race na labanan ang Black Ink Clan. Noong nakaraan, nagkusa si Yang Kai na isuko ang kanyang pinakamalaking bentahe sa Mysterious Nether Territory, na nagbukas ng tulay para makipag-ayos ng kapayapaan sa Black Ink Clan, para lang lumikha ng medyo ligtas na kapaligiran para sa nakababatang henerasyon ng human race lumaki. Ito ay dahil napagtanto niya sa oras na iyon na hindi ito isang digmaan kung saan ang isang tao ay maaaring magpasya sa kahihinatnan ng isang labanan, at ang human race ay nangangailangan ng higit pang mga masters. Nang maglaon, naging mas malaki pa ang saklaw ng negosasyong pangkapayapaan. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas mula noon, at ang human race ay muling sumikat, kasama ang Star Boundary, Myriad Monster World, at maging ang kanyang miniature universe. Ngayon, ang human race ay nagkaroon ng bagong 9th grade Heaven Opening Realm Master. Masasabing mas maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng human race kaysa noong sila ay umatras 3,000 taon na ang nakalilipas. Kapag talagang sumiklab ang isang labanan, hindi magiging maliit ang tsansa ng human race na manalo. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, si Yang Kai ay walang anumang mga hadlang upang magsimula, kaya madali niyang mapatay ang kanyang mga kaaway. Ilan sa mga promoted territory lord at innate territory lord na iyon ang makakatakas kung sila ang target niya. Totoo na ang Black Ink Clan ay nakagawa ng pseudo-royal lord, ngunit paanong napakaraming territory lords ang isasakripisyo? Dahil dito, kahit na ang dalawang lahi ay sasabak sa isang ganap na digmaan sa ngayon, ang pagkakataon ng human race na manalo ay hindi bababa sa 60 hanggang 70%, ngunit kailangan nilang maging handa sa pag-iisip na magbayad ng malaking halaga. Marahil pagkatapos ng digmaang ito, ang bilang ng mga cultivator ng human race ay bababa ng husto, at walang sino man ang makatitiyak na mabubuhay sila. Ngunit paanong ang human race ay nakatuon lamang sa kung ano ang nasa harapan nila? Ang pinagmulan ng mga kaguluhan ng Black Ink Clan ay nasa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Hanggat hindi maalis ang pangunahing katawan ng Black Ink Clan, kahit na salakayin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo at lipulin sila, ang mga problema ng Black Ink Clan ay magiging mahirap lutasin. Ang human race ay nangangailangan ng higit na lakas at mas matibay na pundasyon upang harapin ang mas masahol pang mga sitwasyon. Ang withdrawing Black Ink Pavilion ay isang paraan na inihanda para sa sitwasyong ito. Sa ngayon, ang oras ay nasa panig ng human race, at habang tumatagal ito, mas malaki ang bentahe ng human race. Gayunpaman, may limitasyon din ang ganitong uri ng pagkaantala. Kapag ang pangunahing katawan ng Black Ink ay ganap na nagising,
ang human race ay hindi makakahanap ng paraan upang harapin ito, kaya kahit gaano pa sila maantala, sila ay makakalabas lamang ng kanilang mga huling hininga. Dahil dito, handa si Yang Kai na gumamit ng 1,000 Black Ink Disciples at isang malaking halaga ng mga mapagkukunan upang malutas ang awayan sa pagitan niya at ng Black Ink Clan. Hindi naman sa madali siyang pakitunguhan, ngunit hindi ngayon ang oras para tuluyang magkaaway sila. Sa pagsasalita tungkol sa 1,000 Black Ink Disciples, biglang naalala ni Yang Kai na ang 1,000 Black Ink Disciples ay itinago niya sa kanyang miniature universe, ngunit nakalimutan niyang ilabas sila para magulat sa Head Office Division. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Sa anumang kaso, walang panganib sa pananatili sa kanyang miniature universe. Pagkatapos makipag-chat kay Luo Tinghe sa loob ng kalahating araw at pag-aralan ang sitwasyon sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, hindi napigil ang tumango si Luo Tinghe. Bagamat siya ay isang 9th grade, siya ay nakaistasyon sa Asher Sun Territory sa loob ng maraming taon, at pagkatapos na makapasok sa 9th grade, siya ay napwesto dito, kaya wala siyang gaanong alam tungkol sa labas ng mundo bilang Yang Kai ginawa. Si Yang Kai ay sadyang napakahusay sa pagtakbo, ang iba ay walang kakayahan. Halos naiintindihan ko ang sitwasyon. Bahagyang tumango si Luo Tinghe bago biglang ngumiti. Dahil tiwala ka sa tagumpay, ibig sabihin nakahanap ka na ng paraan para harapin ang Black Ink Giant Spirit God na iyon. Kung maglalaban ang dalawang lahi, ang pinakamalaking bentahe ng Black Ink Clan ay hindi ang kanilang napakalaking lakas militar o ang bilang ng mga territory lords na mayroon sila, kundi ang Black Ink Giant Spirit God na pinipigilan ng dalawang master ng 9th grade human race sa ang spatial territory. Ito ay isang tunay na master na maaaring makaimpluwensya sa takbo ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong dalawang Black Ink Giant Spirit God, ang isa ay pinipigilan ni Aer, kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Ang dalawang ito ay nag-away sa loob ng libu-libong taon, at ni isa sa kanila ay walang magawa sa isa pa. Sa kabilang banda, kapag ang Black Ink Giant Spirit God na nagising mula sa Divine Spirit Ancestral Land ay nakalaya, ito ay magiging isang kalamidad para sa human race. Dati, dahil ito ay malubhang nasugatan, ito ay ikinulong sa lugar ng dalawang 9th grade human race master gamit ang isang secret technique, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng paggaling, ang mga pinsala nito ay hindi dapat masyadong seryoso, kung hindi gagawin ni Yang Kai na pumunta sa spatial territory upang bigyan ito ng isang mahirap na oras. Kapag ang Black Ink Clan ay umabot sa isang krisis sa buhay o kamatayan, ang Black Ink Giant Spirit God ay tiyak na hindi tatayo at manunood, marahil ay gagawa pa ng isang mapagpasyang hakbang. Sa kasalukuyang lakas ng human race, mahirap itong labanan. Gayunpaman, mula sa narinig ni Luo Tinghe, mukhang walang intensyon si Yang Kai na banggitin ang Black Ink Giant Spirit God, kaya kitang-kita na mayroon siyang isang uri ng tugon. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Mabilis talaga ang isip ng Old Ancestor. Kaagad na nag-isip si Luo Tinghe ng maraming posibilidad ngunit hindi na nagtanong pa. Pagkaraan ng ilang sandali na makipag-chat, umalis si Yang Kai habang nagninilay-nilay si Luo Tinghe upang mabawi ang kanyang pagkawala. Hindi bumalik si Yang Kai sa withdrawing Black Ink Pavilion ngunit sa halip ay dumiretso sa panlabas na kawalan. Binuksan ni Yang Kai ang pinto ng kanyang miniature universe at pinakawalan ang 1,000 Black Ink Disciples na kinuha niya. Matapos dalisayan ng purifying light, ang Black Ink strength sa kanilang mga katawan ay ganap na nawala. Ngayong kaharap na nila si Yang Kai, lahat sila ay may mga nahihiyang ekspresyon. Lalo na noong sinubukan nilang tumakas at gumawa ng gulo para kay Yang Kai. Kung hindi ginamit ni Yang Kai ang kanyang space ability para i-seal ang void, malamang na naglilingkod pa rin sila sa Black Ink Clan. Hindi na nagulat si Yang Kai dito at wala siyang sinabi sa kanila, binigyan lamang sila ng direksyon para magulat sa Human Race Head Office. Sabay-sabay na yumuko ang 1,000 tao bago mabilis na naglaho. Ang Head Office Division ay gumugol ng ilang buwan sa pagpapakilos ng kanilang mga puwersa, hindi isang madaling gawain na pakilusan ang libu-libong Heaven Opening Realm Cultivator. Hindi nila may deploy ang mga ito mula sa isang larangan ng digmaan, kung hindi ay makakaapekto ito sa sitwasyon sa larangang iyon. Bukod dito, napaka-partikular din ang paglalaan ng iba't ibang tauhan. Gayunpaman, bago dumating ang hukbo ng sangkatauhan, isang grupo ng mga Divine Spirit ang dumating upang magulat kay Yang Kai. Sila ang mga Divine Spirit na inilabas niya mula sa Great Cosmological Realm. Dahil pinatay ni Yang Kai si Tao sa Mysterious Nether Territory, ang mga nakakalat na Divine Spirit na ito ay walang alinlangan na mas mahusay na gumanap sa larangan ng digmaan, na natatakot sa mga brutal na pamamaraan ni Yang Kai. Ang Tao noong araw na iyon ay maihahambing sa isang 8th grade human race master,
ngunit napakadali niyang pinatay ni Yang Kai. Bukod dito, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tao na lumaban, kaya walang gustong maging susunod na Tao. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing humingi ng tulong ang human race, gagawin nila ang kanilang makakaya upang makumplito ito. Sa walang pangalan na Great Territory, sa itaas ng parisukat ng withdrawn Black Ink Pavilion, tumingin si Yang Kai sa mga Divine Spirit sa kanyang harapan at bamantong hininga. Marshall Peak, Kabanata 5660. Nakasakay sa barko ng pirata. Si Yang Kai ay naglabas ng higit sa 100 Divine Spirit mula sa Great Cosmological Realm. Gayunpaman, halos 60 tao lang ang nakatayo sa harapan niya ngayon. Pagkatapos ng halos 3,000 taon ng matinding labanan, ang bilang ng nasawi ay umabot na sa 40%, at lahat ito ay mga Divine Spirit. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa isang cultivator ng human race sa parehong grado, kaya madaling isipin kung gaano karaming mga labanan ang kanilang naranasan sa mga nakaraang taon. Bagamat hindi marami sa kanila, ito ay talagang isang napakalakas na puwersa. Ang bawat isa sa mga Divine Spirit na ito ay maihahambing sa isang 8th grade Human Race Master, isang 8th grade Divine Spirit, at ang kanilang lakas ay mas malakas pa kaysa sa isang 8th grade Human Race Master. Dahil sa iba't ibang dahilan, ang kanilang mga ninuno ay nakulong sa Great Cosmological Realm sa tabi ng Old Tree. Sa ilalim ng espesyal na kapaligiran ng Great Cosmological Realm, gaano man kalaki ang pagbuti ng kanilang bloodline, mahirap para sa kanila na ipakita ang kanilang buong lakas. Katulad ni Zujiayan, na inilabas ni Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm, ang Enchantress na ito ay isa ding 8th grade Divine Spirit, ngunit sa ilalim ng pagsupil sa Great Cosmological Realm, ang lakas na maipapakita niya ay lubhang nabawasan. Ito ay pagkatapos lamang umalis sa Great Cosmological Realm at makabawi sa Voidland sa loob ng maraming taon na dahan-dahan niyang naabot ang kaukulang antas. Ang 12 ng mga Divine Spirit sa kanyang harapan ay umalis sa Great Cosmological Realm sa loob ng halos 3,000 taon, kaya natural silang umangkop sa mga batas sa labas ng mundo. Halos 80% sa kanila ay 8th grade Divine Spirits, na may 20% lamang sa kanila ay 7th grade Divine Spirits. Sa gitna ng 8th grade Divine Spirits, mayroon pang ang iilan na ang mga aura ay lalong mabangis. Marahil sa hinaharap, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging 9th grade Divine Spirits. Sa partikular, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban at pakikipaglaban, ang mga Divine Spirit na ito ay naglabas ng mabangis na layunin ng pagpatay na may halong kapangyarihan ng mga Divine Spirit, na naging dahilan upang ang lahat ay manginig sa takot. Habang nakatayo sila rito, umikot sa kanilang paligid ang abalang Artifact Refiners at Array Masters sa withdrawn Black Ink Pavilion. Gayunpaman, habang umuunlad ang isa sa linya ng dugo ng Divine Spirit, mas naging mahirap ito. Hindi na ito ang panahon kung saan pinapabore ng langit ang mga Divine Spirit, kaya kakaunti ang mga Divine Spirit na may kakayahang maabot ang 9th grade Divine Spirit. Ang fugwang ng Dragon Clan ay nagtanim sa Dragon Pond sa loob ng napakaraming taon, ngunit sa huli, sa tulong ni Yang Kai, nagawa niyang umakyat sa kaharian ng Divine Dragon. Sa kabilang banda, matapos bumagsak ang Phoenix Empress sa Spatial Territory, walang sinuman mula sa Phoenix Clan ang nakapagmana ng posisyon ng Phoenix Empress. Ang pagsulong ng bloodline ng isang tao ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ng mahabang panahon. Ang mahalaga ay ang sariling mana. Kung hindi sapat ang mana ng isang tao, gaano man katagal ang buhay niya, wala itong silbi. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa mga Divine Spirit at biglang ikinulong ang kanyang mga kamao at yumuko. Naging mahirap sa lahat nitong mga nakaraang taon. Ang solemn na nakapaligiran ay biglang lumuwag habang ang isang Divine Spirit ay ngumiti at sinabing, "Masyadong seryoso si Sir, ito ay isang bagay lamang ng tungkulin." Sinulyapan ni Yang Kai ang Divine Spirit na katatapos lang magsalita at bahagyang tumango, nakangiti habang sinabi niya, "Nang ilabas ko kayong lahat sa Great Cosmological Realm, gumawa ako ng 3,000 taon na kasunduan sa inyong lahat, at lahat ng nanumpa ng isang mahusay na panunumpa sa iyong kani-kanilang source, kaya ngayon ay tapos na." Pagkasabi nito, nagsimulang magbilang si Yang Kai gamit ang kanyang mga daliri. Isang maliit na boses mula sa ibaba ang nagsabi, "Mayroon pang 79 na taon hanggang sa 3,000 taon na kasunduan." Isang pagsabog ng kasunduan ang umalangaw. "Oo." Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumawa. "Malinaw mong naaalala ang lahat." Ang lahat ng mga Divine Spirit ay ngumiti ng paumanhin. Paanong hindi nila ito maaalala? Ito ay isang bagay na may kaugnayan sa Source Oath. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nagpatuloy.
Nang hiniling ko sa inyong lahat na gawin ang Source Oath noon, sinabi ko na kapag natupad na ang 3,000 taong kasunduan, magiging malaya kayo, kaya natural, hindi ko balak na sirain ang kasunduan ngayon. Gayunpaman, sigurado akong malinaw ang lahat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa langit ngayon. May isa pa akong tanong, pagkatapos matupad ang 3,000 taong kasunduan, ano ang gagawin mo? Ang mga Divine Spirit sa ibaba ay tumingin sa isa't isa nang walang magawa. Sa puntong ito, paanong hindi nila malalaman na niloko sila ni Yang Kai noong mga nakaraang taon? Paglabas nila sa Great Cosmological Realm, wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Bagamat malapit nang dumating ang 3,000 taong kasunduan, kahit na nakuha nila ang kalayaan, saan sila pupunta? Isang malaking lalaki na may ulo ng toro ang nagsabi. Sir, ang langit ay ang langit ng Black Ink Clan ngayon, kaya wala na tayong mapupuntahan. Natatakot ako na maaari lamang tayong lumaban sa tabi ng human race at paalisan ang ating mga kaaway. Pagdating ng panahon, mangyaring huwag mo kaming pababayaan at hayaan kaming maglingkod sa iyo. Lumingon si Yang Kai para tingnan ang Divine Spirit na katatapos lang magsalita. Si Zujan iyon, at medyo nagulat siya. Inakala niya na pagkatapos makuha ng mga Divine Spirit na ito ang kanilang kalayaan, aalis sila sa larangan ng digmaan, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay magiging napakabuti. Kaagad na nakaramdam ng kasiyahan, nagtanong siya. Iyon ba ang iniisip ng lahat? Ang isa sa mga Divine Spirit ay matapat na sumagot. Nakasakay na kami sa barkong pirata, makakababa pa ba tayo? Nagdulot ito ng tawanan ng maraming Divine Spirit. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, swerte ng aking human race na magkaroon ng ganoong mga pagsasaalang-alang, ang kapalaran ng langit. Ako, si Yang Kai, ay nanunumpa sa aking source na sa buong buhay ko, lilipulin ko ang buong Black Ink Clan at aalisin ang lahat ng problema. Sa araw ng kapayapaan at kasaganaan, iinom at makikipag-usap ako sa inyong lahat. Sa oras na iyon, lahat kayo ay magiging pinakamalaking kontribusyon sa langit at tiyak na pagpapalain ng langit, marahil ay maibabalik ang kaluwalhatian ng inyong mga ninuno. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang multo ng isang gintong ulo ng dragon ay kumislap sa likod ni Yang Kai, ang pagpapakita ng Source Oath. Naantig ang lahat ng Divine Spirit, at agad na kinuyam ni Zujan ang mga kamao nito at sinabi, handa akong maglingkod kay Sir. Ang iba pang mga Divine Spirit ay sumigaw din. Handa akong maglingkod, Sir. Napakagaling. Tumanggo si Yang Kai bilang kasiyahan. Ngayong hiniling ko sa inyo na pumunta rito, mayroon akong gawain para sa inyong lahat. Ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan at tutukayan ang tagumpay o kabiguan ng dakilang labanan sa hinaharap. Dapat magtrabaho kayong lahat. Agad na nagtanong si Zujan. Sir, anong misyon? Mahiwagang ngumiti si Yang Kai. Walang nagmamadali, kailangan nating maghintay para magawa ang pag-aayos ng human race. Sa oras na iyon, ipapadala kita sa isang lugar, at kapag kumpleto na ang pag-aayos ng human race, ipapaliwanag ko ng detalyado. Ang mga Divine Spirit ay hindi na nagtanong pa. Sinabi sa kanila ni Yang Kai na maghiwa-hiwalay at humanap ng lugar na makapagpahinga at huwag istorbohin ang mga artifact refiner at array masters dito, kaya natural na hindi nagdalawang isip ang mga Divine Spirit. Ang karaniwang lahi ng tao ay walang ganoong puwersang nagpapapigil, ngunit si Yang Kai ay hindi isang ordinaryong tao. Sa mahigpit na pagsasalita, isa na siyang makapangyarihang ancient dragon na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang divine dragon, kaya ang mga Divine Spirit ay hindi nakakaramdam ng anumang kahijitin sa harap niya. Makalipas ang ilang araw, 6,000 sundalo ng human race ang sa wakas ay dumating sa withdrawing Black Ink Pavilion. Ang 6,000 tao na ito ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng mga talento, sapat na upang payagan ang withdrawing Black Ink Pavilion na gumana tulad ng isang tunay na mountain pass. Personal na inihatid ni Mi Jinglan ang mga sundalong ito na inilipat mula sa iba't ibang larangan ng digmaan sa lugar na ito. Sa malaking drill ground, 6,000 tao ang nagtipon, ang kanilang hangarin sa pagpatay ay tumataas sa langit at ang kanilang lakas ay kamangha-mangha. Ang bawat isa sa mga sundalong ito ay may antas ng paglilinang na hindi mas mababa kaysa sa 6th grade, at ang mga cultivator ng 7th grade o 8th grade ay mas karaniwan. Ang bawat isa sa kanila ay nakapatay ng maraming Black Ink Clan cultivator sa larangan ng digmaan. Biglang nakatanggap ng utos mula sa head office na ilipat dito, walang nakakaalam kung ano ang nangyari o kung ano ang dapat nilang gawin. Gayunpaman, nang makita ang napakalaking withdrawing Black Ink Pavilion, malinaw na magiging malaking bagay ito, na nagiging sanhi ng lahat na mapuno ng pag-asa. Tumayo si Yang Kai sa harap ng 6,000 tao kasama si Mi Jinglan sa tabi niya.
Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nakita niya ang maraming pamilyar na mukha. Yu Rameng, Su Yan, Shan Qingluo, Zuyu, Ji Yao. Bukod kay Xia Ningqiang na nagpurify ng mga table tas sa likuran, naroon ang lahat ng iba pang asawa. Si Yang Xiao, Yang Zhu, Zhao Yebai, Zhao Ya, Shu Yi. Ang mga taong ito na malapit sa kanya ay naruroon din. Nakita pa ni Yang Kai si Zhang Ruoxi, na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, na nakatitig sa kanya ng may maningning na mga mata. Sa sandaling nakita niya si Zhang Ruoxi, biglang tumalon ang puso ni Yang Kai, na parang may lalabas na pag-iisip, ngunit hindi ito malinaw. Hindi na masyadong inisip ito ni Yang Kai at tahimik na bumulong kay Mi Jinglan. Maraming salamat, Senior Brother Mi. Ang kanyang mga asawa at maging si Yang Xiao at ang iba pa na ipinadala dito ay malinaw na intensyon ni Mi Jinglan, hindi dahil gusto niyang alagaan ang mga malalapit na kaibigan ni Yang Kai na ito, ngunit dahil ang Black Ink Clan ay partikular na ngayon na pinupuntirya ang mga taong ito. Sa sandaling lumitaw sila sa larangan ng digmaan, palagi silang napapalibutan ng makapangyarihang mga master ng Black Ink Clan. Kung hindi dahil ang ilan sa kanila ay bihasa sa Space Principle, matagal na silang napatay. Ngayong inilipat na sila rito, maiiwasan nila ang anumang hinaharap na krisis. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Si Mi Jinglan ay isang maislan na tao, kaya natural na naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Yang Kai. Lahat sila ay mga bayani ng human race, kaya kailangan natin ang kanilang tulong sa paglalakbay na ito. Bukod dito, ang sitwasyon doon ay maaaring mas mapanganib kaysa sa larangan ng digmaan. Habang nag-uusap silang dalawa, sa isang lugar sa karamihan ng tao sa ibaba, si Yang Xiao ay nakikipag-usap din kay Yang Zhu na nasa tabi niya. Little Auntie, ano ang mali sa Big Head Me na iyon? Nalipat na ang buong team natin dito, pero bakit hindi kasama si Old Fang? Bagamat medyo walang muwang si Old Fang, medyo malakas pa rin ang kanyang lakas. Hoy, bakit hindi mo hanapin si Foster Father at hilingin sa kanya na dalhin si Old Fang? Sa paglipas ng mga taon, si Yang Xiao at ang iba pa ay gumawa ng lubos na pangalan para sa kanilang sarili, at nang malaman ng Black Ink Clan ang kanyang relasyon kina Yang Zhu at Yang Kai, madalas nila silang pinupuntirya. Kadalasan, si Fang Tianxi ang gumamit ng kanyang space ability para ilabas sila sa panganib. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtutulungan, naging sobrang close silang dalawa. Mataas ang tingin ni Yang Xiao sa Old Fang na ito, ngunit sa kasamaang palad, sa ilang kadahilanan, inilipat silang lahat ni Mi Jinglan, at si Fang Tianxi lang ang naiwan. Hindi alam ni Yang Xiao kung bakit hindi nagustuhan ni Big Head Me si Old Fang, ngunit dahil dito ay labis na hindi nasisiyahan si Yang Xiao, kaya ngayon ay hinihimok niya si Yang Zhu na hanapin ang kanyang foster father. Natural na hindi tumanggi si Yang Zhu. Si Fang Tianxi ay naging malaking tulong sa kanila sa halos lahat ng oras, at hindi niya alam kung anong uri ng misyon ang gagawin nila sa pagkakataong ito, ngunit kung iisipin mula sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na mapanganib ang daan sa hinaharap. Kapag nasa tabi nila si Fang Tianxi, tataas ang kanilang kaligtasan. Kaya naman, tumanggo siya at sinabing, "Mabuti, kapag may oras ako mamaya, kakausapin ko si Big Brother." Sa harap ng plaza, nagpadala si Mi Jinglan ng isa pang voice transmission. "Junior Brother Yang, nakakita ako ng isang kawili-wiling tao sa paglipat na ito. Ang taong ito ay orihinal na kasama ni Yang Xiao at Yang Zhu. Isa rin siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master at bihasa sa Space Principle. Siya ay nagmula sa iyong miniature universe, ngunit ang taong ito ay lumapit sa akin at sinabing hindi niya matatanggap ang paglipat na ito. Tinanong ko siya kung ano ang dahilan, ngunit hindi niya ito ipinaliwanag ng malinaw at hiniling lamang sa akin na tanungin ka." Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yang Kai ang nangyayari at nagtanong. "Fang Tianxi ba ang pangalan niya?" Tumanggo si Mi Jinglan. "Siya nga." Sinabi ni Yang Kai. "Ang taong ito ay may malaking pakinabang sa akin, talagang hindi maginhawang ipadala siya sa lugar na iyon." Nakahinga ng maluwag si Mi Jinglan. Dahil ito ang arrangement ni Junior Brother, walang problema.